Well, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin and welcome po sa bawat isang naririto sa Jesus Christ Baptist Church at maging sa ating mga kaibigan, kapatiran na nakatunghay sa ating live stream. Salamat sa Panginoon, tayo pa rin ay may pagkakataong magsama-sama sa pagsamba sa Kanya. And siguro marami sa atin na nakakadama ng kakaibang lamig ng ihip ng hangin at talagang nandoon ho ang kasarapan na matulog. Nevertheless, ay ingat ho tayo. Maraming mga itong ganitong kapanahunan ay usong-uso ang mga allergies, usong-uso ang mga sipon, ubo, lalo na sa mga bata. And speaking of that, si Timmy ay medyo may konting sipon at ubo at pakisama ho natin sa panalangin. Nevertheless, tayo ho ay magpapatuloy sa ating gawain. And again, just some reminders. Ang ating mga online na gawain at Bible study, that is our time in the Word, Wednesday 6 p.m. and also Friday 6 p.m. And after that is our Friday night prayer meeting through Facebook Room. So I would like to encourage and remind about isa, if we are able, please, what could be the reason? Kung meron ka namang data, meron ka namang wifi, what could be the reason why hindi ka nakikisa sa prayer meeting na yun? So sana ay magkasama-sama ho tayo sa ating pananalangin at ma-encourage natin ang bawat isa, and that is a good time of fellowship kahit paano through online. Wala pa rin papalit sa ating pagsasama-sama sa physical dito ho sa lokal na iglesia. So please do take note, Wednesday 6 p.m., Friday 6 p.m. And also, tayo ho ay nakatingin sa isang bagong taon, and Lord willing, ay tayo ho ay umaasa rin sa Panginoon na pagpalain niya, gamitin niya ang bakuna, and kung paanong ang mga ministry ay uli magbubukas muli at hindi kagaya ng mga nakaraan na talagang namimiss natin yung ministry sa mga bata, yung ministry sa talagang yung pagkakataon na pupuno ang ating bahay-sambahan. So we really miss that, and Lord willing, at ang ating celebration ng anniversary
sa May, which is our 11th anniversary, ay hopefully hindi katulad nitong nakaraang taon. So again, yan hong lahat ay inaasa natin sa soberanong kalooban ng Panginoon, and kung ano man ang kanyang loobin, we will do our best at pagluluwalhati sa kanyang dakilang pangalan. So let us be in prayer, and let us be also, I would like to encourage our brethren to pray, to seek ministries. Kung sakali, kung ikaw ay may ministry sa church na dating nagagawa before the pandemic, pero ngayon ay naka-hold yung mga yon because of the pandemic, so pray and seek out other means of ministry. At ako'y nabe-bless at nahamon sa isang kapatid natin sa Panginoon na meron siyang hobby. Yung hobby niya through using computers and editing softwares, at ginagamit niya ho yun. And we are praying, Lord willing, magkakaroon tayo ng isang sangay ng ating digital social media ministry. Ayan. And pag-pray ho natin yun, at kung loobin ng Diyos ay maging malaking blessing. At gamitin niya para ho sa ikaliligtas ng mga kaluluwa at kalalagupa ng mga mananampalataya. So that is just an encouragement. Ako mismo ay na-encourage mula ho sa buhay ng isang kapatid natin sa Panginoon. So gusto ko hong encourage din ho kayo. So seek out what God has given you, yung kaloob ng Panginoon sa inyo, yung gifts. And then how can you employ it for the service of God, for the service of the believers and of the ministries of the church. So that will be a very good thing to do ngayon ho, kahit nandito pa rin tayo sa kalagayan ng pandemya. So those are just some of our reminders and encouragement. Tayo ho ay magsimula sa ating gawain ngayong gabi. Dadako tayo isang sandali ng pananalangin upang hingi ng tulong ng Panginoon at maghanda sa ating mga sarili sa pagsamba sa Kanya. Manalangin po tayo. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama, mahabagin, maawain, mahaba ang pasensya, mabiyaya at mapagmahal. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, minamahal ka namin, o Panginoon. Tunay karapat-dapat ka lamang purihin sa patong-patong na kabutihan at mga biyaya mo sa amin. At ang pinakadakila sa lahat ay ang biyaya mo ng kaligtasan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. At Panginoon, nawa sa aming pong gawain ngayon ng pagsamba ay tunay naming maluwalhati ang iyong pangalan. Hindi lamang kami narito upang magawa ang mga bagay na ito, kundi upang tunay na purihin ka, tunay na alalahanin ang katotohanan na sa unang araw ng linggo ay nabuhay muli ang aming Panginoong Jesucristo, at ito ang pundasyon. Ito ang katotohanan na meron kaming buhay na walang hanggan. Na totoo ang aming pananampalataya. Lord, tulungan rin po kami habang nabubuhay sa mundong ito na lumakad sa isang buhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo. Tulungan po kami, Panginoon, na maging patotoo ng iyong biyaya
kung paanong ikaw ay tunay na nagliligtas ng makasalanan. Kung paanong tunay na may pag-asa kay Kristo. Ang pinakadakilang pangangailangan ng mundong ito ay ang Ebanghelyo. Ama, sa aming gawain ngayong gabi, ikaw po ang gumabay sa aming pag-awit. Bigyan mo kami ng puso na tunay na nagnanais purihin ka. Sa aming pananalangin, O Diyos, nawa, na masumpungan mo talaga ang pagnanasa na ikaw ay aming makausap at mailapit namin sa iyo ang mga kabigatan, ang mga laman ng aming mga puso. At sa aming pong pagkakaloob ay tunay masumpungan mo ang puso na may kagalakan at may pagmamahal. At sa aming pakikinig ng iyong salita ay kami ay mapagkumbabang magpailalim sa otoridad ng iyong mga salita at katotohanan. Ama, tulungan mo kami, sadya kaming mahina at marupok. Tulungan mo kami, Panginoon, maging aming mga kapatiran na may mga karamdaman, may mga discomfort sa katawan na napakadaling umagaw ng aming atensyon. Lord, nawa, gamitin mong mga bagay na ito na itulak ang aming atensyon sa iyo. Ang mga pangako mo sa pag-asa na meron kami. Nawa, O Diyos, ay patuloy mo kaming hubugin pa sa wangis ni Kristo. Nawa, ikaw rin ang patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan. Mahabag ka po sa amin. Tawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at kasalanan. Luwalhatiin mo yung dakilang pangalan. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po'y tumayo at tayo po'y umawit sa Panginoon.
Magandang gabi mga kapatid. Muli sa ating mga kapatiran sa bayan-bayan, magandang gabi sa inyo. At sa inyo ang inyong mga Bible, sa Book of Psalms. Para po sa pagbasa ng salita ng Diyos, Psalms 8:9. At umpisa tayo sa verse 16 hanggang 24. Psalms 8:9. Umpisa tayo sa verse 16 hanggang 24. Okay. Are you there? Verse 16, sabay-sabay tayo mga kapatid. Ready? There. In thy name shall they rejoice all the day, and in thy righteousness shall they be exalted. For thou art the glory of their strength, and in thy favor our horn shall be exalted. For the Lord is our defense, and the Holy One of Israel is exalted, one chosen out of the people. I have found David, my servant, with my holy oil have I anointed him. With all my hands shall he establish, my arm also shall strengthen him. The enemy shall not exact upon him, nor the son of wickedness afflict him. And I will beat down his foes before his face, and break them that hate him. But my faithfulness and my mercy shall be with him, and in my name shall his horn be exalted. Pagpalain ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Kaya po sandaling manalangin mga kapatid. Aming maraming nasalangin. Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Panginoon, sa gabing ito, narito po ang iyong pumalala, Panginoon, at sa pusong pumalagi sa iyong tulong biyaya, Panginoon. Nakalaan, ayaw po nilalapit ang aming mga sarili. Matawag po sa aming mga pagkukulang at mga pagkakamali. Natawain kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan na gawa ng mga dalang sa iyo at sa aming kapwa. Natawain ng Diyos, pangilinisin po ang aming mga sarili, ang aming puso at isipan, Panginoon. Nawa, Panginoon, may po namin ang kasipan ngayon, Panginoon. Na ikaw at ang Diyos ay sa bahing sa Espiritu at katotohanan, sapagkat Diyos, Panginoon, nararapat, Panginoon. Na kami, Panginoon, na ibulit na, Panginoon. May nararapat, Panginoon, na sumampa sa Diyos na mangyarihan sa iyo. Ama, sa gabi mo, Diyos kami ng pagsalamat sa iyong magbiyaya ng pagkalooban kung saan kami. Ingatan mo kami, Panginoon, sa buong maghapon, araw kami, Panginoon, sa aming mga trabaho, at binigyan kami, Panginoon, ng lakas, Panginoon, upang kami, Panginoon, na mapabalik, Panginoon, sa bahay namin, sa bahay, Panginoon, upang kami, mga kapatid, ay magsama-sama kami, upang ikaw, Panginoon, ay pumigil, Panginoon. Ama, salamat po sa mga biyaya ng pinagkaluksan, at sa lahat ng iyong Diyos, sa iyong kaligtasan ng ginawa sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, sa iyong nagaglan, at iyong sinagawa, Panginoon, ng mga anak, Panginoon, sa Kristo. At iyong sinilihan ng Banal na Espiritu, ang aming mga puso, iyong sumasampalataya sa iyong mga piling. O napakuli po, Yes. tunay na ilang Diyos na walang katulad po, at nararapat kami, Panginoon, ay magpasakot, Panginoon, at tumutulong sa katuluhan
Ngayon ang salita. Bawa nga, tulungan ko kami. Manawal magsitibay kami, Panginoon. Magsitibay ang aming kung pananampalataya, pagkagalan ng aming kaalaman, Panginoon, pagpupulbo sa iyong salita. Kailangan namin, Panginoon, na ikaw ay ang masunod, Panginoon. Kaya pakiusap, Panginoon, tulungan ko kami, Panginoon. Kabayan kami, Panginoon, patuloy sa aming kung mga pag-aaral at tulad ito, Panginoon. Ganun po, Panginoon, ang buong Iglesia, Panginoon. Salamat ka rin, Diyos. Sapagkat nagkatao, Panginoon, ng namin, Panginoon. Upang ito, Panginoon, Iglesia, Panginoon, gumanda at pagbuong sa pamamagitan ng salita sa pagtuhanan ng mga salita. Salamat sa lingkod, Panginoon, ng dalaga, Panginoon, salamat po, si Brother Paul, Panginoon. Naway palay po ang buhay kay mga bahay na ang Panginoon si ngatan po sila po sa pagmamagyan ng nagsulat lakasan po pagiging sa lahat ng mga observer tagungan at ginagos upang kanya unuan ang Panginoon ang Iglesia na ito Panginoon ay yung pinagkatiwala po sa iyo nawala ng Diyos sa iyong pagpahinga, Panginoon, ay matatnan mo kami, Panginoon, na kami ay magiging karapat-dapat, Panginoon, sa iyong mga nakapagpapan. O, Panginoon, mananalig kami. Natangin sa iyo lamang kami, karapat, Panginoon, sa kauluhanan ng ito salita, Panginoon. Kaya, Panginoon, pagtibayin po ang mga puso at kaisipan, Panginoon. Na kami, Panginoon, ay aasang Panginoon sa iyong magagawa. Sa iyong gagawin, Panginoon, sa amin. Natawaran ng Diyos. Palakasin po ang pananampalataya, Panginoon. Sa pila, Panginoon, ang hamon sa mga ito, Panginoon, sa mga ating mga kami, Panginoon, ay nahahawak, Panginoon. At kami ay magbigay Panginoon ng pagbuburat ng sa iyo sa magkano ito. Tulungan kami kayo ng Diyos. Maraming Panginoon ay aas ng mga sa iyo. At kami Panginoon ay nagtiwala sa iyong kailangan ng sa iyong magagawa sa akin. Ang mga pagkalaan po kami Panginoon sa gawin ko sa aking pag-aaral ay mga kapatid na sa iyong halwa naway na ito sila na naisipan sa pag-inig ko ng mga ito sila. Ito Panginoon ang sali ko ng mga ito nawa ay mahamon ko ito ang magagawa ng kaalaman at tumili kami bilang mga anak ko sa mundo. Maraming masalamat ka lang Diyos. Nawakan mo na po ang gagawin niyo Panginoon. Nawakan mo na sa gawin natin. Sa bilang natin mga spangla, nagiging po natin ay gusto. I am so
Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pagkapaloob. Ang atin hong muling basahin bilang paalala sa atin ang mga talata na atin hong gabay sa pagbibigay dito sa atin hong iglesia. 2 Corinthians chapter 9, 2 Corinthians chapter 9 verses 6, 7, and 8. Narito sa ating projector at sabay-sabay nating basahin. Ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Walain po ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muri, pinupuri ka namin, nasasalamatan ka namin sa iyong pagliligtas sa amin, sa iyong biyaya na patuloy mong pinagkakaloob aming mga pangangailangan, sa iyong mahabang pasensya sa kabila ng aming mga pagpalya at pagkukulang. Patuloy na riyaan ang iyong katapatan, kabutihan, maging ang pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Salamat po, O Diyos, at tunay karapat-dapat ka lamang papurihan. Sa papurihan sa aming pag-aawitan, sa aming panalangin, sa aming pagpapailalim, pagpapasakop sa iyong salita. Karapat-dapat ka ring papurihan maging sa pamamagitan ng mga bagay na ipinagkatiwala sa amin. Ama, nawa masumpungan mo kaming mabuting katiwala. Masumpungan mo kami na may puso, na may kagalakan, na ihandog sa iyo ang mga bagay na ito upang maging kagamitan sa iglesia, magamit sa patuloy na pagmiministeryo, patuloy na ikakalaganap ng Ebanghelyo. Ama, ikaw pong patuloy na mag-ingat sa amin, maging sa aming pag-aaral ng iyong salita. Ikaw po nawa ang magpala. Dalangin namin ito lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Dear loves
Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Tayo po'y dumako sa pag-aaral ng salita po ng Diyos. At kagaya ho ng laman ng mga balita, ang mga bakuna kontra COVID-19 ay umaarangkada na sa maraming mga bansa. Ngunit merong mga uri ng bakuna o merong mga kumpanyang gumawa ng bakuna na merong kakaibang kahinaan. Maaari nating sabihin na ito'y kahinaan sapagkat kailangan na ito ay mamintina na nasa napakababang temperatura, mas bababa pa sa temperatura ng mga freezer natin sa bahay, kaya't ito ay nangangailangan ng talagang espesyal na lalagyan o pag-iimbakan at paggagamitin para ito ay i-transport. At actually, nagkaroon pa nga ng kaso sa Amerika na kung saan ng isang nurse ay kinasuhan sapagkat inilabas niya ang may 500 bakuna at sinadya niyang ito ay ma-expose sa hindi tamang temperatura na nagdulot ito upang ito'y magkaroon ng pagka-expire. So again, ang hindi tamang temperatura ay maaari sa ibang uri ng bakuna kontra COVID-19 ay maaaring makapagdulot ng pagkasira nito. Now, kaya ko sinabi ho ito sapagkat sa ating buhay bilang mga Kristiyano ay maraming maaaring makapagdulot ng pagkasira. Maraming mga bagay na pwedeng magkaroon sa ating buhay kung hindi tayo magiging mapagbantay na makadulot ng sirang testimonya, mabagal na paglago sa pananampalataya. At kung merong isang bagay ho na paulit-ulit sa Biblia na binibigyang pansin na kailangan nating maging mapagbantay na maaaring kumilos sa ating mga buhay at makasira ng patotoo natin bilang mananampalataya, makasira ng ministeryo natin bilang mga lingkod ng Panginoon, wala lang iba kung hindi ang kayabangan, ang pride. Actually, ang sabi ng Proverbs chapter 16 verse 18, pride goeth before destruction, and a haughty spirit before a fall. Sabi nga ho ng isang mangangaral, show me a proud man, and I will show you a man who is headed to destruction. Show me a proud man, and I will show you a man who is headed for a fall. Siya'y patungo na sa pagkawasak, siya'y patungo na sa pagbagsak. The more we try to lift ourselves, mas ginagawa natin itaas ang ating sarili, ay mas lalo tayong bumababa, bumabagsak, at mawawasak. Napakadelikado ng kayabangan. Sa Lumang Tipan, makikita natin ang halimbawa ni King Nebuchadnezzar ng Babylon, na kung saan siya ay nagmapuri sa kanyang sarili at tingnan niya ang imperyo. Anong sabi niya, hindi ba ito ang dakilang Babylonia na ginawa ko? At kung saan pinakita ng Diyos kung gaano siya kaliit kumpara sa Panginoon, at for a season siya ay nawala sa tino. Or sa Acts chapter 12, we can read about Herod, na kung saan siya ay nagtalumpati sa harapan ng mga tao, at ang tugon naman ng mga tao ay, ito ay boses ng Diyos at hindi ng tao. At it is implied doon sa nangyari na tinanggap niya yung papuri, na siya ay nagmataas, and right there and then, ang sabi ng salita ng Diyos, itong si Herod na ito ay kinain ng uod ng buhay. Can you imagine? Yung mga taong nanood at nakapakinig, at pag uwi mo sa bahay, kinamusta ka, ano nangyari? Hindi ka makakapaniwala kung ano nangyari. Kinain siya ng buhay ng mga uod. So narito ang kayabangan, ang pagmamalaki, ang pagmamataas ay isang napakadelikadong bagay. Oo, isang bagay na labis na kamuhi-muhi sa Panginoon. Ang sabi ng Proverbs chapter 6 verse 16, these 6 things that the Lord hate, yea, 7 are abomination unto him, and the very first in the list is a proud look. Isang mayabang na pananaw, and that is isang mataas na pananaw sa sarili, that is looking down on others and high on self.
Maliit ang paningin mo sa iba at matias ang pananaw mo sa iyong sarili. And nothing can be more contrary sa isang Kristiyano and much more sa isang lingkod ng Panginoon than to be proud. As we have said, sa buhay Kristiyano, mula sa simula ng kaligtasan hanggang sa makapiling natin ng Panginoon na may bagong katawan, bagong langit at bagong lupa hanggang sa walang hanggan, and it is all by the grace of God. And therefore, walang puwang ang kayabangan. Kaya sinadya ng Panginoon na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya. Bakit? Dahil ang sabi ng Panginoong salita ng Diyos sa Ephesians 2 verse 9, not of works. Why? Lest any man should boast. Ang kayabangan ay karumal-dumal sa harapan ng Panginoon. Ang kayabangan ay magsisira sa buhay at patotoo ng mananampalataya. Oo, maaari itong sumira at it has affected many churches and many ministry. At sa ministeryo ho ng ating Panginoong Kristo, siya'y nagbabala sa mga tao na huwag maging self-seeking and huwag maging proud sa kanilang mga sarili gaya ng mga Pariseo. So magkakaroon muna tayo ng break mula sa atin hong pag-aaral sa 2 Timothy. This evening, I would like to invite you to Matthew chapter 23. So buksan natin ang ating mga Biblia sa Matthew chapter 23. Matthew chapter 23. At basahin ho natin para mas makita ho natin yung konteksto nito mula verse number 1 hanggang verse 12. Tayo po magsta yung lahat. Matthew chapter 23 verses 1 to 12. Rooting out pride among believers. Rooting out pride among believers. Ang sabi ho ng salita ng Diyos ay ito. Then spake Jesus to the multitude and to his disciples, saying, the scribes and the Pharisees sit in Moses' seat. All therefore whatsoever they bid you, observe, that observe and do. But do not ye after their works, for they say and do not. For they bind the heavy burdens and grievous to be borne, and lay them on men's shoulders, but they themselves will not move them with one of their fingers. But all their works they do for to be seen of men. They make broad their phylacteries, and enlarge the borders of their garments, and love the uppermost rooms at the feast, and the chief seats in the synagogues, and greetings in the markets, and to be called of men, Rabbi, Rabbi. But be not ye called Rabbi, for one is your master, even Christ, and all ye are brethren. And call no man your father upon the earth, for one is your Father, which is in heaven. Neither be ye called masters, for one is your master, even Christ. But he that is greatest among you shall be your servant. And whosoever shall exalt himself shall be abased, and he that shall humble himself shall be exalted. Pagpalain po ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ang naming Diyos, aming Ama sa langit, muli, nangangailangan kami ng habag mo, ng biyaya mo, ng pagtuturo mo. Nawa ang mga salitang ito ay hindi lamang maging mga impormasyon, kundi maging katotohanan sa aming mga buhay na patuloy na huhubog sa amin, magtuturo sa amin at magpapabanal sa amin.
O Panginoon, malinaw ang iyong salita. Ang lundo ng kayabangan ay pagkawasak. Ilayo mo nawa sa amin ito. Ilayo mo, alisin mo. Tulungan mo kami, Panginoon, sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na patuloy na patayin ang mga kayabangang nakatahan sa amin. Lord, Ikaw pong patuloy na mag-ingat sa amin sapagkat tunay, madalas kaming bulag sa aming mga pagkukulang at napakadali naming makita ang dumi sa iba. Ingatan mo kami sa pag-aaral na ito. Maluwalhati ka, patuloy kang kumilos sa aming mga buhay. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maaari na pong magsiupo ang lahat. Ito ho ang ating pinakamensahe ngayong gabi. The majesty and humility of Christ, or the majesty and humility of Christ and our equality as brethren should drive away self-seeking pride from God's people. Ang karilagan at pagpapakumbaba ni Kristo, maging ang ating pagkakapantay bilang magkakapatid sa Panginoon, ay kailangang magtulak o mag-alis ng makasariling kayabangan mula sa mga tao ng Panginoon o mula sa mga mananampalataya. Tingnan lang natin sandali ang konteksto. Ang ating Panginoong Hesus ay nalalapit na sa pagtatapos ng kanyang ministeryo dito sa mundo. Ang kanyang kamatayan sa krus ay malapit na. Actually, kung inyong titingnan sa chronological order, sa Acts, sa chapter 21, mababasa natin yung triumphal entry na kung saan si Jesus ay dumating sa Jerusalem, na kung saan siya nakasakay sa isang batang asno. Kung saan ang mga tao ay pinuri siya at pinahayag na siya ang hari ng mga Hudyo. Tinawag siyang the Son of David, and that is the title of the Messiah. Pero siya'y dumating, hindi sakay ng isang matkisig na kabayo o pangdigmang kabayo, ngunit siya'y dumating na nakasakay sa isang batang asno na isang senyales ng pagpapakumbaba. Sabi pa nga sa Matthew 21 verse 5, "Say to the daughters of Zion, Behold, your king is coming to you, humble, and mounted on a donkey, on a colt, and foal of a beast of burden." So ang ating hari, ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang karilagan, sa kanyang kadiyusan, siya ay nagpakumbaba at siya ay pumasok sa Jerusalem in a humble manner. Sa chapter 22 ay pagbinasa natin, nakikita natin doon ang maraming pagtatanong ng mga Pariseo at Saduceo upang ang kanilang pag-asa o inaasahan ay magkamali ng sagot ang ating Panginoong Kristo upang magkaroon sila ng paraan o pagkakataon upang siya ay hulihin at patayin. Ang punto ho ay ito. Pagdating sa chapter 24 na chapter 23 na ating binasa, ay binigyang pansin na ng ating Panginoong Hesus ang mga Pariseo at Saduceo na ito at kanyang nirebuke ang mga taong ito at tinuruan ang mga tagasunod niya, ang mga disipulo niya. At ang punto ay ito, ang ating hari, ang ating tagapagligtas na si Jesus ay dumating na mapagkumbaba at ang mga mapagkunwaring tagapanguna ng relihiyon nung panahon na yon, ang mga Pariseo, ay nagsusumikap makakuha ng papuri para sa kanilang sarili. And such is the contrast. Dalawa po ang ating bibigyang pansin ngayong gabing ito. Una, the proud and hypocritical stance of the Pharisees. Ang mayabang at mapagkunwari, mapagbalat kayo na tindig ng mga Pariseo or the religious much more, and the humble and servant spirit of God's people. Ang mapagkumbaba at aliping attitude or kalooban ng mga tao ng Diyos. So una ho, tingnan natin the proud and hypocritical stance of the religious. Ang sabi ho ng ating Panginoong Jesus, simulan natin muli sa Matthew 23, verse 1, ang sabi, "Then spake Jesus to the multitude and to his
disciples. Again, sa chapter 22, nahandun yung barrage of questions mula sa Pharisees and Sadducees. These are the religious leaders, and alam ho natin mula sa tala sa Gospels kung bakit nila gustong wasakin ang ating Panginoong Hesukristo. They are jealous of our Lord Jesus Christ. They are jealous of His fame. They are jealous of His miracles. They are jealous of His followings. At nais nila na ang mga tao ay makinig sa kanila at ilang beses silang napahiya. They are supposed to be the doctors of the law. They are supposed to be the theologians of the day. Pero they are not interested with truth. They are much more interested sa kanilang posisyon. At dahil nakakanti ang kanilang posisyon, much more their pride ay nandoon ang kanilang pagnanasa na wasakin ng ating Panginoong Hesukristo. At dito sa chapter 23, kanyang inexpose ang karumal-dumal na kalagayan ng mga relihiyosong tao na ito. At sinabi ni Jesus sa mga multitude, sa maraming mga taong nakikinig, and binigyan niya ng partikular na atensyon din ng kanyang mga disipulo. At ano ang kanyang sinabi? Verse 2, saying, scribes and the Pharisees, pertaining to the religious leaders of that day, sit in Moses' seat. Sila'y umuupo sa upuan ni Moses. Now, hindi ito isang partikular na furniture na pwede kang pumunta, ito yung upuan ginamit ni Moses. Pwede kang pumunta sa Malacanang at mag-tour, ito yung upuan na inupuan ng presidente ganito. Hindi ito isang upuan na ginamit talaga ni Moses, kung hindi ito ay isang upuan na nagpapakilala na si Moses ay isang tagapagturo. Si Moses ay tinatawag at kinikilala bilang isang great teacher. Siya ang kinikilalang lawgiver. Isa siyang propeta ng Panginoon, and he speaks for God to God's people. At itong mga taong ito ay umuupo sa upuan ni Moses. Walang iniwan ho ito sa ating sa atin hong expression na ilagay mo naman ang iyong sarili sa kanyang sitwasyon, or put yourself in his shoes. Ilagay mo yung sarili sa kanyang sapatos. Ilagay mo yung sarili sa kanyang kalagayan. And itong mga Pharisees and Sadducees ito, gusto nang ilagay ang kanilang sarili sa posisyon ni Moses, na isa siyang tagapagturo, isa siyang mataas na figura sa buhay ng mga Hudyo. So this is what the Pharisees are taking on. They present themselves as God's spokesperson, as the authority in the law. Sila ang otoridad pagdating sa salita ng Diyos. Sila ang dapat pakinggan. Sila ang dapat bigyan atensyon. Ngunit ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa mga Pharisees and Sadducees na ito and scribes, sa verse 3, all therefore whatsoever they bid you observe, that observe and do. Lahat ng kanilang sasabihin sa inyo na kainyong kailangan gawin, gawin ninyo. Sundin ninyo. And again, of course, ang implikasyon niyan ay gawin ninyo yung naaayon sa salita ng Diyos. Gawin niyo yung tamang tinuturo, yung tamang pinagagawa, yung tamang pinangangaral. Sundin ninyo. Pero merong sinabi ang ating Panginoong Jesucristo sa verse 3, but do not ye after their works, for they say, and do not. Huwag niyong gagayahin ang kanilang mga buhay. Yung sinasabi nila, ang husay, gawin ninyo, sundin ninyo. Pero yung pamumuhay nila, bulok. Huwag niyong gagawin. Huwag niyong susundin. Obey God's word na sinasabi nila, but do not follow the way they live, sapagkat kinokontra nila ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Napaka-karumal-dumal at nakakatakot at mahirap at pangit na kalagayan kung tayo ay nagpapakilalang mananampalataya, na tayo ay nagpapakilalang tagapaghatid ng mabuting balita, ng solusyon sa kasalanan, and then tayo ay lumalakad at namumuhay sa kasalanan.
Ang sabi nga ho ni Juan sa 1 John chapter 1, this is the commandment that we have heard, this is the message that we have heard of Him from the beginning, that God is light and in Him is no darkness at all. He that saith he abideth in Him and walketh in darkness ay nagsisinungaling. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang dilim sa Kanya. Siya ang nagsasabi na siya merong relasyon sa Panginoon, nakikilala niya ang Panginoon, ngunit lumalakad sa dilim, siya ay isang sinungaling. And this is basically ito yung sitwasyon ng mga Pariseo o ng mga scribes and Pharisees. They say good things, but they live a different way. At nagbigay ng partikular na nagbigay ang ating Panginoong Jesus ng ilang partikular na bagay na kung saan na-expose ang katotohanan ito. Ang sabi niya sa Matthew 23 verse 4, "For they," pertaining to the religious leaders, the scribes and Pharisees, "they bind heavy burdens and grievous to be borne and lay them on men's shoulders." Well, sila'y naglalagay ng napakabibigat na mga palatuntunan, naglalagay ng napakagrabing mga kautusan sa mga tao. At ginamit ng ating Panginoong Jesus dito, they lay them on their shoulders, grievous to be borne. Kanilang parang ang ilustrasyon nito ay isang malaking bato at ipinasan sa likod ng tao. At ito'y nagpapahirap sa kanila. Ito'y gusto nilang gawin ng mga tao, ito'y pinapagawa nila sa mga tao, pero sila mismo ang sabi, "But they themselves will not move them with one of their fingers." Ang kanilang pagtuturo ng salita ng Diyos ay nagdadagdag sila ng tradisyon, nagdadagdag sila ng kanilang interpretasyon, at nagdadagdag sila ng requirements. Just like if you remember one of our studies na pinag-aralan natin yung Sabbath, na kung saan ang mga Pharisees ay nagdagdag at nagdagdag. Sabbath means to rest. Ang utos ng Panginoon, huwag kang gagawa. At ang problema nito, ang mga Pariseo at mga scribes at mga religious, naglagay, what does it mean to rest and not to do work? Kung naalala niyo ho, yung ating, halimbawa, kung tama yung pagkaalala ko, bawal kang maglakad ng higit sa 1 milya. Saan ka makakarating? Bawal kang mamulot ng panggatong. Huwag kang magdadala ng ballpen o panulat. Wala pang ballpen noon. Huwag kang magdadala ng panulat sapagkat baka matukso kang magsulat, and that is labor. Bawal magluto. Kailangan lang pahinga. At sila'y nagpatong ng mga kautusan ng tao, tradisyon ng tao. At mas naging abala ang mga tao sa pagsunod sa mga pabigat na ito at hindi actually pagsunod sa utos ng Diyos. Ang Sabbath became a struggle and not actually a rest. Hindi nakapahingahan kung hindi naging kabigatan ang Sabbath ng Panginoon para sa mga tao. Why? Because of these added burdens by the Pharisees and the Sadducees. Kanilang tinatakot ang mga tao na ang Diyos ay magagalit sa kanila. Kanilang pinagbabantaan ng mga tao ng sumpa ng Panginoon. Well, much like, that's why we believe sa katotohanan na ang New Testament Church ay hindi inutusan ng Diyos na magbigay ng obligadong ikapo, because there is no such command for the New Testament Church. Ginagamit na maraming mga pastor ang sumpa ng Panginoon, o pag hindi ka nagbigay ng 10%, susumpain ka. Ngunit hindi naman sa atin inutos ang bagay na ito. So they put burdens. Pero ito ang katotohanan, sila mismo ay hindi nila sinusunod ito. Hindi nila gustong buhatin, hindi nila gustong i-apply sa kanilang mga sarili, at actually gumagawa sila ng mga kaparaanan para ma-exempt sila. Naalala niyo ho yung kurban? Kung saan kinastigo ni Jesus
Ang tinanong ng mga Pariseo, bakit ang iyong mga disipulo hindi sumusunod sa tradisyon? Ang kontra ni Jesus sa kanila, bakit naman kayo sinusuway ninyo, sinisira ninyong kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng inyong tradisyon? Nagbigay ng halimbawa si Jesus, ang sabi ng salita ng Diyos, ang utos, honor your father and your mother. Pero nagbigay kayo ng paraan para makalusot sa isa sa mga demand ng pag-o-honor na ito, which is to support your parents when they cannot work anymore. Na kung saan you can declare it korban. Ano ba yung korban? Meaning dedicated to the Lord. So pag yung isang bagay, dineclare mo korban sa Panginoon na ito, sorry daddy, sorry mommy, gusto ko sana tulungan kayo gusto ko na i-provide yung kailangan nyo dahil hindi nyo na kaya, pero ito kay Lord na sorry. And that is their tradition. At actually, pag nagbasa ho tayo sa mga sulat ng mga Hudyo, they can unkorban. Pwede lang bawiin. So the point is this, they make ways para makalusot sa mga bigat na ito. Ayaw nila nadalihin, ayaw nila na ito ay ipasan sa kanilang mga sarili. And this is somewhat sad truth sa ilang mga manggagawa maging sa panahon natin ngayon. Well, tingnan natin sa verse 5. Ang sabi, but all their works they do for to be seen of men. Yun ang kanilang layunin. Lahat ng ginagawa nila ay hindi para sundin ang Diyos. Lahat ng ginagawa nila ay hindi para maluwalhati ang Diyos. Lahat ng ginagawa nila ay para makita ng mga tao. It is but a show. Ang sabi ni Jesus, they make broad their phylacteries and enlarge the borders of their garments. They do their performances. Ang ginagawa nila ay isang palabas. Hindi ito totoo, kundi mapagbalat kayo na pagpapa-impress sa mga tao. Sa Matthew chapter 6, buksan lang ho natin sandali sa Matthew chapter 6. Nagbigay dito ng mga halimbawa ang ating Panginoong Hesus ng mga gawain ng kabanalan na disfigure or ginawa na may maling motibo. Matthew chapter 6, simulan natin sa verse 2. Therefore, when thou doest thine alms, ano ito? Pagbibigay limos, pagbibigay ng tulong sa nangangailangan. Ang sabi niya, when thou givest thine alms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, they have their reward. Maglilimos sila. Kailangan nilang manguha ng pansin para uy, ang bihira, tumutulong sa kapwa. Kailangan nilang picturean ng kanilang mga sarili sa pagtulong para i-post sa Facebook para mapansin ng iba na sila ay matulungin at sila ay makatanggap ng papuri. So verse 5, Matthew chapter 6, and when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their rewards. Now, gusto ko lang liwanagin, walang masama na mag-pray na nakatayo. Hindi rin masamang mag-pray na nakatayo sa synagogue. Hindi rin masamang mag-pray sa corner ng streets. Ang masama ay yung layunin nila kung bakit nila ginagawa yun upang makita at mapuri ng mga tao. Naalala ko ho, siguro gusto kong sabihin na 5 or almost 6 years ago, maybe 5 years ago, merong isang young people dito dati, wala na ngayon, lumapit sa akin, sabi niya sa akin, Brother Paul, dati pinagpipreach na kami dito At ang ibig niya sabihin, Brother Paul, payagan mo naman kami. Payagan mo kami tumayo para mag-preach. And sad to say, ang isang malinaw na nakikita sa buhay nitong young people na ito ay hindi burden para ideklara ang katotohanan, kundi yung makita na siya ay may kahusayan. Gusto niyang mapansin
Gusto niyang hangaan. Walang masama sa pagpipreach. Walang masama sa pagpipray. Pero ang masama ay kung ang nasa mo ay hangaan ka ng tao sa bagay na yun. Sa verse number 16, ang sabi, moreover, when thou fast, do not do as the hypocrites, for do not be not as the hypocrites of a sad countenance, for they disfigure their faces that they may appear unto men to fast. Sinasadya nila, pinalulungkot nila yung kanilang mga mukha. Maaaring hindi sila naghihilamos, hindi sila nagsusuklay, magmukha silang mahina, magmukha silang malungkot. Ay, bakit ganyan ang itsura mo? Ayoko naman talaga pero nagfa-fasting ako para kay Lord. Ay, wow, napaka-spiritual. Again, walang masamang mag-fasting. Again, these are 3 very godly actions. To give alms, to pray, to fast. Pero ginagawa nila ito para makita ng mga tao. At dito partikular sa panahon ni Jesus, nagbigay siya ng ilang mga nauusong paraan ng mga Pariseyo kung paano nila kinukuha ang atensyon ng mga tao at pagmukha silang espiritual. Ang sabi, they make broad their phylacteries and enlarge the borders of their garments. Dito kailangan natin ng konting tulong para makita natin ano itong ibig sabihin, phylacteries. Itong phylacteries ay mga frontlets. It is the frontlets na kung saan makikita natin sa Deuteronomy chapter 6. Literally, ito ay ornament na sinusuot sa ulo ng mga Hudyo. At this comes in a form of para siyang maliit na kahon. At pag binuksan mo yun, mayroong maliit na papel. At dun sa maliit na papel na yun, nakasulat ang kopya ng kautusan ng Panginoon. Most madalas, yung Decalogue, yung 10 Commandments. At yung frontlets na yun, ay phylacteries na yun, ay nandoon para magpaalala na dapat laging laman ng kaisipan nila ang kautusan ng Panginoon. At itong mga Pharisees na ito, nagpapalakihan sila ng ibig sabihin, mas marami, lagi ko pinagbubulay-bulay, laging laman ng isip ko ang salita ng Diyos. And not only that, they make the borders of their garments large. Para matulungan ho tayo, buksan ho natin sa Numbers chapter 15. Numbers chapter 15. Ano po ang sabi? Verse number 38. Speak unto the children of Israel and bid them that they make them fringes in the borders of their garments throughout their generations, and that they put upon the fringe of the borders a riband of blue. Bihira, biblical para Brother Paul ang pagri-riband. Well, ibang spelling at hindi yan yung riband sa buhok. Ibig sabihin, nagbibigay utos ang Panginoon kung sa tungkol sa damit ng mga tao niya, sa damit ng mga Hudyo, sa damit ng mga Israelita, and to make borders dun sa fringes, dun sa dulo. Maglagay silang borders sa dulo. At ang sabi ho dito, a riband of blue, kulay asul. Verse 39, and it shall be unto you for a fringe, that ye may look upon it, and remember all the commandments of the Lord, and do them, and that ye seek not after your own heart and your own eyes, after which ye used to go a-warring. Ano daw? Ang purpose nitong borders na ito sa kanilang mga damit, a particular border is to remind them of God's law. Paalala sa kanila ng mga kautusan ng Panginoon para gawin nila, para sundin nila ang kautusan ng Panginoon. Walang iniwan huyaan. Siguro sa, halimbawa sa wallet ay nahandoon ng picture ng iyong asawa at maaaring nahandoon ang iyong katrabaho sa opisina. May magandang babae sa opisina. Pero nung binunot mo yung wallet para magtanghalian, nakita mo na nandun na yung babae. Gusto mong pumuntahan dun sa mesa niya, pero pagbukas mo ng wallet mo, nakita mo yung picture ng misis mo at napaalalahanan ka. Yun ang purpose. Papaalalahanan sila ng kautusan ng Panginoon. Papaalalahanan sila ng mga salita ng Diyos. At ang sabi ng salita ng Panginoon, nagpapalaparan sila ng borders na ito. Again, to try to signify
na mas lagi at laging laman ng isip ko ang salita ng Diyos. O mga kapatid, sa iba't ibang kaparaanan, nakikita ito. There are some believers, may mga mananampalataya, akala nila sa panlabas na damit. Akala nila sa pagsusuot ng Amerikana, mas spiritual ka na. And I have met Baptists like that. Narinig ko mismo mula sa bibig ng isang pastor. Ang sabi niya, ang pastor dapat laging nakabarong. Ano? Yun ay nasa 3rd Opinion, chapter 5. Opinion niya lang yun. Dapat daw laging, paano kung nasa Amerika? Paano kung nandun ka sa mga Aita? Sabi niya, kahit mga malengke, dapat nakabarong. As if yun ay pagiging mas spiritual. Naalala ko ho, nung minsan kami nasa Bible school, nung estudyante pa ako, at yung isang estudyanteng mas ahead sa akin ng isang taon, ang Bible niya ay isang pocket Bible. Old and New Testament, pero compact size, yung may bubulsa. Dahil nagbabiyahe siya, nagagamit niya, pag nag-share siya ang salita ng Diyos. And then, may mga bisita kami sa Bible school, may mga galing sa ibang Bible school. Dahil meron kaming programa. At itong mga partikular na mga estudyanteng ito ay talaga naman nagpapalakihan ng Bible na dala-dala nila. At nung nagkita-kita kami sa CR, syempre, inilapag nung ka-eskwela ko, yung Bible niya, inilapag niya para hindi mabasa, ay nakita nung may malaki, uy, cute Bible, cute Bible. At yung tono niya ay hindi paghanga at hindi pag-appreciate, kundi pang-aalipusta. Yung Bible mo maliit, yung Bible ko malaki. Well, anuhin mo man ang laki ng Bible mo, kung hindi mo alam at hindi mo ipinamumuhay yung nakasulat, anong silbi? At yun ang ginagawa ng mga Pariseo at Skriba. Meron silang mga panlabas at ito ay gusto lang makita ng mga tao para sila ay hangaan. And then ang sabi sa verse 6, and they love, the Pharisees and scribes love the uppermost rooms of feast and the chief seats in the synagogues. Again, these are places of for important people, for VIPs. At gustong-gusto nilang na ilalagay sila doon. They love, they're fond of it. Actually, yung word na love dito, they crave for. Gusto nila sila'y nakaupo sa VIP table. Gusto nila ilagay sila doon sa lugar na kung saan mas kita sila, mas nahahangaan sila. Yun ang gusto nila. And guess what? Hindi yun limitado sa mga Pariseo. Nangyayari yan sa church. Some people seek particular ministries. Ayoko ng ministry nag-aayos ng upuan. Bakit? Hindi ka nakikita ng tao doon. Gusto kong ministry yung kumakanta sa harap. Kasi nakikita ng mga tao. They love VIP positions. And they love being greeted. Ang sabi, and greetings in the markets and to be called of men, Rabbi, Rabbi. That word rabbi meaning teacher, at gustong-gusto nila, they crave for this. It literally means great one or honorable sir. And this title is of great distinction that sets them above and apart from others, and they love it so. Gusto nila, kinikrave nila, na pag tinawag na rabbi, umapalakpak ang kanilang mga tenga. Lumalaki ang kanilang mga ulo. It pertains to one who has achieved mastery or specialist. Walang iniwan niyaan sa, halimbawa, nakikinig ka ng radyo at mayroong partikular na paksa na kailangan pag-usapan. Well, atin hong tawagin ang ating bisita ngayon, isang espesyalista. Espesyalista sa kuko. Dahil pag-uusapan natin tungkol sa kuko. So, lahat ng patungkol sa kuko, maaari siya may pinakamaraming kaalaman patungkol sa kuko. They want to be called Rabbi. Rabbi. Ano ang punto? Jesus commands His disciples not to follow the example of the self-seeking, proud, and hypocritical Pharisees.
and scribes or religious leaders. Inuutusan ni Kristo ang kanyang mga disipulo. Huwag niyong susundan ang mga gawa nila na ito. Ang mga aktong ito ng pagtataas ng sarili, ang mga gawa ng pagtatangi ng sarili ay huwag nawang gawin at huwag tahakin ng mga tagasunod ni Kristo. Kung meron tayong dapat sundan, ay hindi ang mga nagmamayabang na mga religious leaders na ito, kundi ang mapagkumbabang Panginoon natin, walang iba kung hindi si Jesus. So that is the proud and hypocritical stance of the religious. Tingnan naman ho natin, number 2, the humble and servant spirit of God's people. Ang mapagkumbaba at aliping kalooban ng mga tao ng Diyos. Verses 8 to 12. Anong sabi ni Jesus sa verse 8? But be not ye called rabbi. Take note of the word but. It is a change of direction. Mula sa direksyon na dinidescribe ang mga taong nagmamataas sa kanilang sarili, tinataas sa kanilang mga sarili, ang naman ang sabi niya, but ito ang dapat ninyong gawin. Ito dapat ang tahakin ng mga tagasunod ni Kristo. Be ye not called rabbi, for one is your master, even Christ, and all ye are brethren. So be ye not called rabbi. Again, this is a direct imperative. Ito ay maliwanag na utos ng Panginoon sa kanyang mga tagasunod, sa kanyang mga mananampalataya. Believers are not to be addressed in such a way that they will be set apart and that they will be elevated over others. Hindi marapat na sila ay magpatawag. Be ye not called. Huwag kayong magpatawag na rabbi, kung saan doon ang punto na kung saan itinatangi ang kanilang sarili, itinataas ang kanilang mga sarili na sila'y higit kaysa sa iba. And this is not just saying na do not desire, but there's a clear prohibition. Bakit daw po? For one is your master, even Christ. There's only one master. At dito, ginamit yung word na master, hindi bilang Lord or Panginoon, kung hindi bilang teacher. That is our Lord, Jesus Christ. Ang title na rabbi ng mga ginagamit ng mga Pariseo, ng mga religious leaders sa panahon ng ating Panginoong Kristo ay ginagamit nila in a way to supersede God's authority. I am the rabbi, I am the expert, listen to me. Ito ang aking pananaw sa salita ng Diyos. And actually, they disregard the commands of God. Ito ang kalagayan ng mga rabbi ng panahon na yun. Again, I'm not saying all, pero karamihan ng mga religious leaders ng panahon ng ating Panginoong Hesukristo. We have one master teacher. We have one who rules the faith, or who is the ruler of our faith, the author and finisher of our faith, none other than our Lord Jesus Christ. Sa Kanya tayo dapat sumunod, sa Kanya tayo dapat maging loyal, sa Kanya dapat maging kumpleto ang ating pagsamba, pagpapailalim, pagsunod. Walang iba kundi sa ating Panginoong Hesukristo. At hindi sa mga taong tagapanguna. Yes, ang Diyos ay naglagay ng mga tagapanguna. Tama ho ba? Pag-aralan natin yan. 1 Timothy, book of 1 Timothy. Sa book of 1 Peter, tinawag, inutusan ng mga Kristiyano na magpailalim at sumunod sa mga tagapanguna ng iglesia. Pero again, kailangan maging malinaw. Hindi itaas ang mga tagapanguna sa lugar na kung saan sila ay nasasamba na o nailalagay na bilang halos katumbas ni Jesus na ulo ng iglesia. I have met pastors. Nasasabihin sa miyembro nila, kung hindi ka susunod sa akin, umalis ka sa church na ito. I have known pastors
na gusto nilang sila ang maghari sa buhay ng mga miyembro at ang mga desisyon sa buhay ng mga miyembro, sila ang gagawa. Sila ang magdidikta kung sino man pang aasawa ng mga miyembro nila, kung anong kursong kukunin ng mga miyembro. They exercise lordship over God's heritage. And that ought not to be. Minsan ho, nagkukwentuhan kami mag-asawa sa kanyang pinanggalingan na relihiyon na nagpapakilalang Kristiyano, ay talagang grabe ang pagtataas sa mga mangangaral. Ang mga miyembro ay kumakain ng mga dinalang pagkain sa church. Ang mga mangangaral dinadala sa 5-star hotel at doon daw kakain. Sapagkat kailangan silang bigyang papuri, bigyang parangal. O mga kapatid, mag-ingat po tayo na huwag tayong magtaas ng tao ng higit sa nararapat. Yes, may ginagamit ang Diyos ng mga tao. Yes, salamat sa Diyos. Sa aking sariling personal na buhay, lakad bilang Kristiyano, may iba't ibang mga ginamit ang Panginoon, mga mangangaral na ginamit ang Panginoon. And salamat sa Diyos sa kanila. Pero it is clear sa akin na hindi sila Diyos, hindi sila ang authority. That's none other than the Word of God. Sa verse number 10, ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, sa verse number 9, "And call no man your father upon the earth, for one is your Father which is in heaven." Now, let me just make it clear. This word Father ay ginagamit nila to ascribe as Father Abraham. Pag sabing Father Abraham is the father of faith. Ama ng pananampalataya. So itong gamit ng sinasabi ni Jesus na Father ay gamit sa paraan ng in a religious way. May kinalaman sa spiritual. So hindi ito direktang nagtasabing bawal kang tumawag ng Father. Kasi sa Luke chapter 9 verse 59, alala niyo ho yung lumapit sa ating Panginoong Jesus, sabi niya, "Lord, gusto ko sumunod sa iyo, pero let me first bury my father." At hindi siya na-review, "Call no man your father." No. So hindi ito actually nagsasabing, halimbawa, sa bahay, ang tawag mo sa iyong tatay ay Ama. Now, without any religious and spiritual connotations, hindi mo siya tinataas bilang Ama ng aking pananampalataya. Sa iyo ko nakatingin para sa aking pananampalataya. Sa iyo galing, sa iyo nakadepende ang aking pananampalataya. Hindi mo natin ganun ginagamit. So, hindi sa ganung kaparaanan, hindi ito a general prohibition of using the word Father, but a particular prohibition of using the word Father in a religious, spiritual way. Natitingnan mo yung isang tao na siya ang ama, na sa kanya nakadepende, sa kanya nanggagaling. Siya ang otoridad ng iyong pananampalataya. At ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, why? For one is your Father which is in heaven. That is our spiritual Father. Ang tunay nating Ama, ang tunay na source, ang tunay natin na pinagdedependihan ay walang iba kung hindi ang ating Ama sa langit. Verse 10, "Neither be ye called masters, for one is your master, even Christ." And again, hindi ito nagbabawal in a general prohibition ng pagtawag na master, or sa term natin ngayon, pwedeng tawaging boss. Kasi si Apostol Pablo mismo, sabi niya sa Ephesians chapter 6, Masters. Tama? In-address niya yung mga masters at tinawag niyang masters. There are believers who owns slaves. Therefore, they are masters. Pero dito, this word master pertains to teachers. And again, ang punto rito ay yung pagbubukod tangi at pagtataas. And we have but one master, that's none other than our Lord Jesus Christ. So what is the truth, application? Christ's direct command. Ang malinaw at direktang inuutos sa atin ng Panginoon ay huwag tayong gumamit ng mga titulo or spiritual titles na kung saan mag-elevate sa mga tao na tila baga nagbubukod tangi sa kanila.
na sila ay mas mataas sa iba, mas espesyal sa iba, at itinataas natin yung iba na tila baga sila ang basihan ng ating pananampalataya o basihan ng katotohanan. Well, lastly, sa verse number 11, ang sabi ng ating Panginoong Kristo, "But he that is greatest among you shall be your servant." Hindi niyo ba ito maingay lang beses nang sinabi sa kanyang mga disipulo? Yung magiging dakila sa inyo ay magiging lingkod ng lahat. Ang sabi niya sa verse 12, "And whosoever shall exalt himself shall be abased, and he that shall humble himself shall be exalted." Ang tunay na daan para sa tunay at makadiyos na kadakilaan ay hindi pagmamataas, kundi ang pagpapakumbaba. Ang tunay na daan sa pagiging kawangis ni Kristo ay pagtulad sa Kanya sa pagpapakumbaba. Dalawang halimbawa. Una ay ang paghuhugas niya ng paa ng mga disipulo. Na kung saan siya na Panginoon ng ating pananampalataya ay naghugas at naglingkod, hindi ba tayo dapat ay tumulad sa larawan na ito ng ating Panginoong Hesus? At pinakadakilang larawan ng pagpapakumbaba ay walang iba kundi ang kanyang pagkakatawang tao. At sinabi ni Pablo sa Philippians chapter 2, let this mind be in you as it was also in Christ Jesus. Na siya na sa kalagayang Diyos ay nagpakumbaba at nag-anyong tao. At ito yung sinasabi niya sa mga taga-Philippi. Mga taga-Philippi, huwag niyong unahin ang inyong sarili. Huwag niyong itaas ang inyong sarili na kayo ang mas mahalaga kaysa dun sa iba. Tingnan niyo ang halimbawa ni Kristo na siya'y nagpakumbaba at nagsakripisyo para maligtas tayo. And that ought to be the attitude of believers. Ang sabi ho ni Pedro sa 1 Peter chapter 5 verse 5, likewise, ye younger, submit yourselves also to the elder. Yea, all of you, be subject one to another, and be clothed with humility. Magbihis daw tayo ng pagpapakumbaba. For God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. O mga kapatid, ang pagiging mayabang ay hindi pagiging kamukha at kawangis ni Kristo. Actually, ang pagiging mayabang ay pagiging kawangis ng demonyo. Nawa, tayo bilang mga Kristiyano ay mga tuto sa mga salita na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo at maging maingat tayo sapagkat napakadali na magtago sa mga gawain ng kabanalan. At tila baga, banal na paglilimos, banal na pananalangin, at banal na pag-aayuno, pero ginagawa ang mga banal na bagay na ito para itaas ang sarili. Mag-ingat ho tayo. Napakadaling itago ito sa salitang, glory to God. Pero ang totoo, itinataas mo ang iyong sarili. Wala hong immune dito. Wala hong exempted dito. At ganun kadaya ang nakatahang kasalanan sa ating mga puso. Anumang oras, pwedeng sumulpot ang kayabangan, pwedeng umatake ang kayabangan. At nawa tayo bilang mga Kristiyano ay maging mapagbantay laban dito. Nawa, ito hong taong ito ng 2021, isa sa mga maging katangian na makapagdidescribe sa ating buhay Kristiyano ay buhay na kagaya ni Kristo na nahandoon ang pagpapakumbaba na makikita sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Ama. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa paalala mo ng iyong salita na tunay ang totoong kadakilaan sa iyong harapan ay hindi pagtataas ng aming mga sarili, kung hindi pagpapakumbaba at paglilingkod. Paalala mo sa amin lagi na siyang magtataas ng kanyang sarili ay iyong ibabagsak. At ang magpapakumbaba sa iyong harapan ay iyong itataas. Paalala mo sa amin ang katotohanan na tunay na karumal-dumal sa iyong harapan ang kayabangan.
Paalala mo sa amin, Panginoon, na ang kayabangan ay patungo sa pagkawasak, patungo sa paglagpak. Bigyan mo kami ng pagkamuhi dito. Una sa lahat, O Diyos, sa kayabangan na sa aming mga sarili at sa aming mga puso. Tulungan mo kami sa biyaya mo na patuloy na mahubog sa wangis ng aming Panginoong Hesus. Na siya, na sa pinakamatayog na kalagayan, nasaan yung Diyos, ay nagpakumbaba, nagkatawang tao, at sumunod sa kalooban. Panginoon, salamat po sa mga paalalang ito at katotohanan na ito. Tulungan mo kami na lumakad sang-ayon sa iyong kalooban. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo pumista yung lahat. Tawitin po natin ang ating panghuling awitin. Awitin po natin Amazing Grace. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Tunay, napakabiyaya niya sa atin and we are looking forward to this week. At nawa tayo ho'y maging kagamitan, instrumento, sabi nga sa Romans chapter 6, instrumento ng Panginoon sa katwiran. Tayo patuloy na magpagamit sa Kanya bilang bihikulo ng Ebanghelyo. At kung tayo man ay gamitin ng Diyos, ay ating balik ang papuri sa Kanya. Nagaya ng paalala ni Santiago, hindi lang tayo maging tagapakinig, kundi maging tagagawa, tagatupad ng Kanyang mga salita. At isa sa paalala sa atin ngayon ay labanan, alisin, hubarin ang kayabangan, at magbihis ng pagpapakumbaba. Tulungan nawa tayo ng Panginoon sa lahat ng ating gagawin ay sa Kanya mapunta ang papuri. God bless. Ingat po tayo sa pag-uwi. We are dismissed.